Hinamak na manugang. Kabanata 50. Pagkasabi nun ay yumuko ang medyo may edad na kay Alex Dixon. Patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Natigilan lahat ng mga tao sa paligid. Hindi nila akalain na ang mayayamang Chin family, na ang pangalan ay yumanig sa Jinling City, ay talagang yuyuko kay Alex Dixon sa harap ng lahat. Isa pa, may nakakilala sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Siya ang patriarch ng Chin family, second uncle Chin Gang, na namamahala sa bahagi ng teritoryo ng Chin family, at tinawag din ng ilan sa mga nangungunang opisyal ng lungsod kapatid. Itong tila ordinaryong binata, maaari ba siyang maging isang big shot? Sinulyapan ni Alex Dixon ang medyo may edad na lalaki na may ngiti na hindi ngiti, at sinabing parang walang nangyari, iniisip ko lang na humarap sa dingding. Hindi nakakagulat na ang mga disipulo ng Chin family ay napakayabang sa labas. Hindi pala mahigpit ang mga turo nila. Tama si Mr. Dixon. May magalang na ekspresyon si Chin Gang at paulit-ulit na tumango. Tumingon si Chin Gang at sinigawan ang lalaking nakaitim na jacket, "Anak, halika rito at humingi ng tawad kay Mr. Dixon." "Tatay, sino ang taong ito? Bakit gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya?" Punong-puno ng sigla ang binata na naka-jacket na itim at kinontra nito ang ama. Ayaw ilantad ni Alex Dixon ang kanyang pagkakakilanlan kaya bahagya siyang umubo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Alex Dixon sa takot at naunawaan ang ibig niyang sabihin. Galit niyang sinabi, "Humihingi ka ng tawad kapag sinabi ko sa iyo." Bakit ang daming tanong? Bukod sa sinulyapan niya si Chin Aodong at malamig na sinabi, si Aodong ay malamang na lumayo. Nakasakit siya ng iba. Dapat humingi siya ng tawad sa ginawa niya. Nag-aatubili ang lalaking nakaitim na jacket. Gusto niyang makipagtalo, ngunit nang makita niya ang malungkot na mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi niya maiwasang manginig. Kinailangan niyang maglakad papunta kay Alex Dixon at tuyong sinabi, "Sir, I'm sorry." Dahil sa paghingi ng tawad na ito, naging pula ang mukha ng itim na jacket. Hindi pa siya napahiya ng ganito ngayon. Nakita ni Chin Aodong ang kanyang pinsan na masunurang ibinaba ang kanyang ulo kay Alex Dixon sa ilalim ng panunumbat ng second uncle. Sa sobrang galit niya ay sasabog na ang kanyang baga. Nagtanong siya ng hindi nasisiyahan, "Pangalawang tiyo, anong karapatan kong humingi ng tawad sa ganyang basurang tao? Ako. Ano ang sinabi mo?" Galit na galit ang nasa katanghaliang gulang na naglabasan ang mga ugat sa kanyang noo. Bigla niyang itinaas ang palad niya at sinampal ng malakas ang mukha ni Chin Aodong. Galit na galit siyang sumigaw. "Hindi mo alam kung paano takpan ang iyong bibig. Nasa mata mo pa ba ako, itong pangalawang tiyo? Lumuhad ka at aminin mo ang iyong pagkakamali kay Mr. Sinampal ng malakas si Chin Aodong kaya nakakakita siya ng mga bituin. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Tinakpan niya ang mukha sa takot. Tuluyan na siyang natulala. Hindi niya alam kung bakit naging ganito ang mga pangyayari. Ngunit kailangan niyang lumuhad sa harap ng lahat. Naging sanhi ito ng pagkawala ng buong mukha ng Chin family. Paano nila pag-usapan ang tungkol sa prestihiyo sa Jinling City sa palabas? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Anak, kung hindi ka luluhod, huwag na huwag mong babanggitin ang mga tao ng pamilya Chin mula ngayon. Huwag mong sabihing wala akong lakas ng loob na buhayin ka, hinding-hindi ka papapasukin ng iyong ama. Kung iingatan kita, maaga o huli, ang Chin family ay sisirain mo. Ang pamilya Chin ay walang mga anak na tulad mo na nananakit sa iba at sa kanilang sarili." Nang makita ang pagiging mahigpit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, natakot si Chin Aodong. Nanghina ang kanyang mga paa at napaluhod siya ng may malakas na tunog. Sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, humihingi ng tawad kay Mr. "Oo. Sorry." Si Chin Aodong ay natakot sa kanyang talino. Humingi siya ng tawad kay Alex Dixon habang nanginginig. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Walang ideya si Chin Aodong kung ano ang nangyayari. Ginagamit lang niya ang kapangyarihan niya para mangbuli ng iba. Parang hindi pa siya nakakagawa ng ganoon. Bakit napaka-persige ng second uncle sa pagkakataong ito?
Tumalikod ang medyo may edad na lalaki at inutusan ang driver na dalhin ang pinakamamahal na jade bracelet mula sa antique shop. Magalang na itinaas ito ng Chin Gang sa harap ni Alex Dixon at sinabing, "Sir, ang dalawang anak na lalaki ng pamilya Chin ay walang galang sa'yo ngayon lang. Lalo na ang bastos na si Audong, how dare he use his power para agawin ang bagay na kinagigiliwan mo, sir. Humihingi ako ng paumanhin kay Mister sa ngalan ng Chin family. Ito ay isang maliit na regalo. Tanggapin mo sana, sir. Pagka-uwi namin, bibigyan ko ang bastard na ito ng 3 buwang pagkakakulong at i-freeze lahat ng bank card niya. Parusahan siya gamit ang batas ng pamilya." Naging berde ang mukha ni Chin Audong nang marinig niyang hindi siya pinalabas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nais siyang parusahan gamit ang batas ng pamilya. Mabilis siyang nagkaawa, pangalawang tiyo. "Shut the hell up." Sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na labis na natakot kay Chin Audong kaya mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Kinagat ni Chin Audong ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Si Chin Audong ay ganap na hindi kumbinsido sa kanyang puso. Bakit gusto ni second uncle na lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon samantalang nambubuli lang siya sa iba gamit ang kanyang kapangyarihan? Medyo mayabang man siya, hindi hanggang sa lumuhad siya at bigyan siya ng regalo. Parehong naramdaman ni Chin Audong ang puot at galit sa kanyang puso. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon at marami rin siyang hinanap sa ugali ng second uncle. Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon ang regalong nasa kamay ng middle-aged na lalaki. Isa itong top-quality jade old kit ice type bracelet. Ito ay napaka-transparent. Ito ay kasing transparent ng salamin. Sa mga nakapaligid na antigong tindahan, maaari itong ituring na isang mahalagang kayamanan ng tindahan. Pinagtitinginan ito ng mga tao sa paligid habang nakadilat ang mga mata. Ang presyo ng bangle na ito ay 6 na milyon. Talagang kinuha ito ng Chin Gang at nakiusap pa kay Alex Dixon na tanggapin ito. Para lamang sa kabayaran, ito ay masyadong mahal. Anong uri ng pagkakakilanlan mayroon si Alex Dixon? "Sir, patawarin po ninyo ang kawalan ng respeto ng pamilya Chin." Iniyuko ng medyo may edad na ang kanyang mukha at hinawakan ng 2 kamay ang kahon na naglalaman ng jade bracelet. Masakit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos. "Hindi ako banal at hindi ko nagawang disiplinahin ang aking mga anak. Ngunit pakiusap, Ginoo, alang-alang sa langit, isang salita lamang ang hinihiling ko sa iyo." Alam na alam niya na hanggat sinabi ni Alex Dixon ang isang salita, ito ang magpapasya sa buhay at kamatayan ng Chin family. Nagpipigil ng galit ang nakaitim na jacket, ngunit nang makita niyang sunod-sonyeran na ang kanyang ama sa harap ni Alex Dixon, hindi niya napigil ang tumayo. "Tatay, kahit may nagawang mali si pinsan, sapat na ang paghingi natin ng tawad sa kanya sa harap ng lahat, di ba?" Sa sandaling tumayo ang itim na jacket, galit na sinipa siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tuhod at umungol. Lumuhad. Bago pa makatayo ang nakaitim na jacket ay sinipa siya ng kanyang ama at pinaluhod siya sa lupa. Lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon at napangiwi sa sakit. Galit na sinabi ng nasa katanghaliang gulang, "Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong maghanda ang pamilya Chin na harapin ang kasawian." Malungkot na sinabi ng lalaki, "Siyempre ayoko, pero ano ang kinalaman niyan sa kanya? Anak na walang galang. Idiot." 2 beses na nagmura ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at huminga ng mahabang buntong hininga mula sa kanyang dibdib. Itinuro niya ang piraso ng jade sa lupa at sinabing, "Tingnan mong mabuti, ano iyon?" "Hindi, isa lang itong jade pendant." Mukhang tuliro ang nakaitim na jacket. Kalokohan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw, "Ito ang bagay na sum-iris sa pamilya Chin. Kung hindi dahil sa paalala ni Mister ngayon lang, natatakot ako na ang pamilya Chin ay nawasak bago ang susunod na taon." "Ano?" Nanginginig ang nakaitim na jacket at nahulog sa lupa sa gulat. Hindi makapaniwalang tumingin ito sa piraso ng jade. Ang isang maliit na jade cork ay talagang may napakalaking kapangyarihan. Natigilan din si Chin Audong. Napatitig siya sa piraso ng jade sa takot at hindi makapagsalita. Nag-cross arms si Alex Dixon. Sa tabi niya, hindi siya umimik, ngunit may malabong ngiti sa kanyang mukha.
Sa wakas, nagkaroon ng isang matalinong tao sa Qin family. Bagamat sapat na ang ginawa ni Qin Gang, maaari lamang itong mga hulugan na hindi siya tanga. Itinuring ni Qin Aodong ang piraso ng jade na ito bilang isang mascot at isinuot ito sa loob ng maraming taon. Pumasok na sa katawan niya ang nakamamatay na aura. Kahit na itapon na niya ang jade stopper ngayon, ang mamamatay tao na aura ay pumasok na sa Qin family. Sa susunod na taon, ang Qin family ay mabangkarote, at may posibilidad na mamatay ang mga tao. Para naman kay Qin Aodong, napakapalad niya na maiwan niya ang isang kumpletong bangkay. Abangan ang susunod na kabanata.